Hinamak na manugang. Kabanata 866. Hindi alam ni Alex Dixon kung matatawa o maiyak, may nakasampal lang siya, tuwang-tuwa ang dalawang lalaking ito. Mga estudyante talaga silang lumabas sa Ivory Tower, hindi nila alam kung gaano kadelikado ang lipunan. Kung ikukumpara sa ngayon, ang mga naunang misyon niya sa mga dayuhang sumusunod ay madalas na nagpapasabog ng isang base ng pirata, nakalusot at pinapatay ang mga lider sa ilalim ng lupa ng ibang bansa, o lumapag sa kalagitnaan ng gabi at pumatay ng daan-daang tao sa kanyang pagtulog. Ang 12 ng mga sampal na ito ay talagang laro ng bata. Gayunpaman, tila labis na nag-aalala si Ruan Lingzo, Kuya Alex, kahit na hindi ka natatakot sa iilang mamumuhunan ni Zhao Jiatao, ang kanyang pamilya ay isang sangay ng Zhao family. Ang Zhao family ay may maraming prestihiyo sa ibang bansa, at mayroon din silang kapangyarihan sa Yan Capital. Ako ay nag-aalala. Ayos lang, ngumiti si Alex Dixon at tinapak ang balikat niya. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Zhao ay hindi magdudulot ng gulo para sa akin. Sa malamig na personalidad ni Zhao Su, magagamit pa niya ang sarili niyang anak, paano siya mahuhulog sa kanya para sa isang Zhao Jiatao lamang? Higit pa rito, si Zhao Su ay nakaranas ng ilang pagkatalo sa ilalim ng kanyang mga kamay, kaya natakot siya at hindi nang ahas na gumawa ng gulo para sa kanya. Nang makita ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon, maisasantabi lamang ni Ruan Lingzo ang kanyang mga alalahanin pansamantala, tuma-NGO siya. Napagpasyahan niya na kung ipipilit ni Zhao Jiatao na harapin si Alex Dixon, tatawag siya pabalik sa Mian Realm at hihilingin sa kanyang pinsan na si Ruan Lingzo na nagpadala ng isang tao. Ang Wuyang Association ay ang numero 1 organisasyon sa katimugang rehiyon ng Mian Realm. Sila ay nakikibahagi sa negosyo ng armas at may libu-libong mga asasin sa ilalim ng kanilang pamumuno. Lahat sila ay mga desperado na kriminal. Pagdating ng oras, maaari na lang nilang ipadala ang isang armed assassin team at madaling mawala ang mga gustong saktan si Kuya Alex. Gayunpaman, kung ang bagay ay nawala sa kamay, ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring magdulot ng hinala. Natatakot siya na imposibleng maging artista siya ng tahimik. Maaari lamang siyang bumalik at magmana ng negosyo ng pamilya at maging pinuno ng pangkat ng assassination. Pagkaalis ni Zhao Jiatao, wala na sa mood kumanta ang grupo ng mga tao at handang magbayad ng bill. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Alex Dixon, paano kung ang larawan sa mga kamay ni Zhao Jiatao, maliban sa pagkakaroon nito sa kanyang telepono, ay may backup na kopya. Walang utak ang babaeng ito at hindi alam ang bigat ng kilos niya. Kung bumalik siya at i-post ang backup na larawan sa internet, kasama ng ilang maling alingaw-ngaw, ito ay magiging mahirap. Hindi dahil takot si Alex Dixon sa gulo, kaya lang, kasalukuyang nagpapalaglag ang kanyang asawa, kung ang taong Zhao na ito ay gumawa ng kalokohan at hayaan ang kanyang asawa na makita ang balita, mas makakaapekto ito sa kanyang kalooban. Sa pag-iisip nito, nakahanap ng dahilan si Alex Dixon para lumabas ng pribadong silid at tawagan si Wang Lixio sa pintuan. Pumunta ka at alamin kung saang artist ng kumpanya si Zhao Jiatao galing, bantayan mo siya. Si Wang Lixio ay masayang nakayakap sa kanyang sekretarya nang matanggap niya ang tawag at mabilis na bumangon. Boss Dixon, gusto mo ba siyang patayin? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Mula nang magsimulang magtrabaho si Wang Lixio sa kanya, nakakita na siya ng maraming lakas ng loob. Dati, duwag siya na parang daga, ngayon, mas nagiging kuya na siya, casual lang niyang sinusubukang patahimikin si Wang Lixio. Ngunit ito ay mabuti rin, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Umiling siya ay miyembro ng pamilya Zhao, sa ngayon, hindi pa ito ang oras para kitilin ang kanyang buhay. Sinabi ni Alex Dixon kay Wang Lixio ang tungkol sa nangyari sa pribadong silid, agad na naunawaan ni Wang Lixio at mabilis na nagtungo upang mag-imbestiga. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Wang Lixio. Boss Dixon, alam namin ang tungkol sa contract company ni Zhao Jiatao. Ang boss, si Wu Yuking, ay downstream unit ng media company na binili mo last time. Marami sa negosyo ay related sa amin, masasabing umaasa siya sa aming kumpanya. Maghanap buhay siya ay nagkataong malapit sa iyo, kaya't hiniling ko sa kanya na puntahan ka. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na mula nang bumili siya sa media company, isang beses o dalawang beses lang siya pupunta doon bago ipaubaya kay Wang Lixio na mamahalin. Tuma-NGO siya at sinabing, hilingin si Wu Yuking na lumapit, bilasin mo,
Hindi na ako makapaghintay ng matagal. Walang problema, agad na pumunta si Wang Lixio para tumawag. Kahit nakayuko at nakayuko siya sa harap ni Alex Dixon, paulit-ulit niyang tinatawag si Boss Dixon na Boss Dixon. Sa katunayan, si Wang Lixio ay isa ng malaking shot sa mundo ng negosyo, big shot din siya kahit sa Yan Capital. Para sa isang boss ng isang medium-sized na kumpanya tulad ni Wu Yuqing, ang pagpapakain sa kanya ng pagkain ay depende sa kanyang mood. Wala pang 5 minuto, personal na tinawagan ni Wu Yuqing si Alex Dixon, napakaamo ng tono niya. At espesyal na binuksan niya ang isa pang pribadong silid sa KTV para imbitahan si Boss Dixon para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Maging ang bill sa panig ni Ruan Lingzo ay nagpadala ng binayaran ni Wu Yuqing, na marunong kumilos. Si Alex Dixon ay nagsindi ng sigarilyo, humahit ng kalahating oras, at pinatay ito, ay pumunta sa room 888. Habang naglalakad siya papunta sa pintuan, nakita niya ang isang matangkad na lalaking nasa may katanghaliang gulang na naghihintay sa tabi ng pinto, nakatingin sa paligid. Nang makita niya si Alex Dixon ay agad siyang binati ng nasa katanghaliang gulang na nakangiti at nagkusa na iabot ang kanyang kamay. Ikaw si President Dixon, narinig kong binanggit ka ni Boss Wang matagal na ang nakalipas, palagi kitang hinahangaan. Casual na nakipagkamay si Alex Dixon, pagod na siyang makinig sa mga pambobolang ito, direkta niyang sinabi, si Zhao Jiatao ang contracted artist ng kumpanya mo, tama ba? Oo, natigilan si Wu Yuqing at biglang ngumiti ng medyo malandi. Kung nararamdaman ni President Dixon na hindi masama si Zhao Jiatao, tatawagin ko siya para samahan ka. Kukuha tayo ng kwarto ngayong gabi at hahayaan siyang pagsilbihan ka ng maayos. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, gaano man kababa ang kanyang panlasa, hindi siya magiging interesado sa isang tulad ni Zhao Jiatao. Si Zhao Jiatao ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan ko, palihim niyang kinuna ng larawan ako at ang aking kaibigan, mag-isip ng isang paraan upang matatak ang kanyang bibig upang hindi niya gamitin ang larawan upang gumawa ng kaguluhan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wu Yuqing habang natatakot na sinabi, paumanhin, Presidente Dixon, hindi ko inaasahan na magiging walang ingat ang babaeng ito, kaagad ko siyang tatawagan para humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan, gawin mo lang ang gusto mong gawin, kinawayway ni Alex Dixon ang kamay niya. Halatang hindi mahigpit ang tono ng apelyidong ito ni Zhao, kung alam niya ang kanyang pagkatao, malamang na kailangan niyang makipagkumpitensya muli sa mga tagalabas. Pagkatapos sabihin yon, idinagdag niya, kung makakita ako ng anumang balita tungkol sa mga larawan sa internet, hindi mo kailangang buksan ang iyong kumpanya ng pelikula, umuwi ka at magsaka. Oh, President Dixon, mangyaring makasigurado, tiyak na aalagaan ko si Zhao Jiatao, ginagaranti ako na hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Ang mukha ni Wu Yuqing ay namutla, at ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo habang paulit-ulit niyang tinatango ang kanyang ulo. Sa kanyang puso, sinumpa niya si Zhao Jiatao ng 180 beses. Kung hindi dahil sa katotohanan na isa siyang sangay ng pamilya Zhao, hindi niya sana pipirmahan ang babaeng ito. Ngayon, talagang nasaktan niya si Pangulong Dixon. Ito ang kanyang pagkain, damit, at mga magulang. Ang karamihan sa negosyo ng kumpanya ay umasa sa kumpanya ng media ni President Dixon. Higit pa rito, narinig niyang binanggit ni Wang Lixio na walang pakialam si Pangulong Dixon sa kumpanya ng media. Napakaganda ng background ni Pangulong Dixon na hindi niya maisip. Tuma-NGO si Alex Dixon, tumalikod at umalis. President Dixon, pasensya na talaga, pumasok ka na at maupo ka. Hahanap ako ng ilan sa mga sikat na artista ng kumpanya namin para uminom kasama mo at hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nakangiting humingi ng tawad si Wu Yuqing at saka iniulat ang pangalan ng mga artista. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, ang mga artistang ito ay talagang mga sikat na kilalang tao, ang isa sa kanila ay kahit isang serye sa telebisyon na naging sikat sa bahaging tag-araw. Kung talagang tinawag niya ang mga ito, magiging kapistahan ito para sa kanyang mga mata. Gayunpaman, naisip lamang ito ni Alex Dixon sa kanyang isip. Alam niya sa kanyang puso na dahil maaaring tawagan sila ni Wu Yuqing para makipaglaro sa kanya, natural na makakasama rin niya ang iba, wala siyang interes sa ganitong uri ng serbisyo publiko. No need, just do as you see fit, tandaan mong ilihim ang bagay na hinahanap kita. Pagkasabi nun ay umalis na si Alex Dixon, sa kanyang likuran,
Yumuko pa si Wu Yuking at sumigaw, President Dixon, umalis ka ng mabuti, kung may kailangan ka, tawagan mo ako anumang oras, aayusin ko ito para sa iyo 24 na oras sa isang araw. Kabanata 867. Bumalik si Alex Dixon sa private room at nakita niya ang ilang taong nag-uusap, kaya nagtanong siya. Anong mali? Lumingon si Ruan Lingzo at nakitang bumalik na siya, nagmamadali siyang naglakad pasulong. Kuya Alex, ngayon lang ako nagpunta para magbayad ng bill, sabi ko isang boss na tinatawag na Director Wu ang nagbabayad ng bill para sa akin, akala ko wala akong kilala na tumawag kay Director Wu, kaibigan mo ba siya? I guess so, Tuma NGO si Alex Dixon. Paano ko ito matatanggap? Hindi, nagulat si Ruan Lingzu. Inimbitahan niya si Alex Dixon para maglaro, ngunit sa huli, ang kaibigan ni Alex Dixon ang nagbabayad ng bill. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, okay lang, may business deal ang si Director Wu sa kumpanya ng kaibigan ko at kumikita rin ng malaki. Ang halaga ng private room na ito ay hindi kahit isang 10,000th ng kinikita niya sa kaibigan ko. Ito, hindi pa rin maganda, bakit hindi mo yayain si Director Wu at magpapasalamat ako sa kanya ng personal, sabi ni Ruan Lingzo. Maybe next time. Umalis na si Director Wu ngayon, half-hearted na sabi ni Alex Dixon, I'll call him later. Nang marinig niya ang sinabi niya, gumaan ang loob ni Ruan Lingzo at sinabi pagkatapos niyang mag-isip, kung gayon ang oras na ito ay hindi mabibilang, treat kita sa susunod. Walang problema, sa sandaling ito, si Liu Zhenmei, na nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanyang telepono, ay biglang tumawag. Tingnan mo, ito ay isang top secret na mensahe mula sa aking kaibigan, malas talaga si Zhao Jiatao. Ano, Zhao Jiatao? Biglang lumapit si Ruan Lingzo, nang makita niya ang balita sa kanyang telepono, agad din siyang natigilan, hindi naman pwede di ba? Si Zhao Jiatao ay tinago ng kumpanya. Oh, hinawakan ni Liu Zhenmei ang kanyang telepono at nagkaroon ng masiglang ekspresyon, tingnan mo, hindi ba kinuha ni Zhao Jiatao ang babaeng lead ng isang bagong pelikula? Balita ko nakuha niya ito sa matandang kasama ng mga investors, hindi ko inaasahan na i-announce ng production crew ang pagpapalit ng female lead, at itaboy si Zhao Jiatao. Gayun din, nakatanggap si Zhao Jiatao ng tagapagsalita ng kosmetiko at biglang inihayag ang pagbuwag ng relasyon sa kanya. Si Ruan Lingzo ay walang katulad na pagkagulat, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Itinikom ni Liu Zhenmei ang kanyang mga labi at kinulat ang kanyang mga labi, ano pa ba? Nabalitaan ko sa kaibigan ko na si Zhao Jiatao ay parang na-offend ang isang boss na may background. Dumiretso ang boss na yun sa acting company na president niya, si Wu Yuking. Tumawag si Wu Yuking at pinagalitan si Zhao Jiatao ng mahigit 10 minuto. Nagulat din si Zhang Gang, *MN, hindi ba si Zhao Jiatao ay isang bagong dating na inihahanda ng kanilang kumpanya na i-promote ngayong taon? Kung sinabi niyang magtatago siya, sa tingin ko, ang taong nasaktan niya ay malamang na may background, upang talagang magagawang sumuko si Wu Yuking sa puno ng pera. Nag-click muli si Liu Zhenmei sa trending page sa Weibo at agad na sumigaw. Tingnan mo, kahit Weibo ay lumitaw. Tumingin si Ruan Lingzo, talaga. Sa trending page ng Weibo, malinong nitong sinabi na sinaktan ni Zhao Jiatao ang big shot behind the scenes at inilibing ng kumpanya. Higit pa rito, kasama rin dito ang selfie ni Zhao Jiatao. Sa video, ang mukha ni Zhao Jiatao ay nabugbog at namamaga, at siya ay parang umiiyak. Habang umiiyak, sinabi niya na mag-aaral siya sa ibang bansa sa loob ng isang panahon, at pansamantalang kasama niya ang kanyang mga tagahanga. Isa pa, humihingi pa siya ng paumanhin sa video, hindi na raw siya nang ahas magsalita ng kalokohan at hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad. Kung tungkol sa sugat sa kanyang mukha, nakasulat sa balita, sinabi niya na siya ay nahulog. Ano ang nahuhulog sa kanya? Malinaw na binugbog siya ni Brother Dixon. Malungkot na sinabi ni Liu Zhenmei, marunong talagang umarte ang babaeng ito, nag-aaral daw siya sa ibang bansa, paano siya nagsasabi ng totoo? What would she dare to do? It was the management company that made her say that. Ano ang gusto ni Director Wu na gawin niya ngayon? She dares to say half a word of no. Sinabi ni Zhang Gang, siya ay pumirma ng napakataas na parusa sa kontrata, kung hindi siya kumikilos sa kumpanya, nagbabayad ng ilang daang milyon at bayaran siya hanggang sa kamatayan. Serves her right, malamig na bumuntong hininga si Liu Zhenmei,
Ngunit medyo na-curious din siya. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang big shot sa likod ng mga eksenang sinaktan ni Zhao Jiatao? Napakagaling niya, kahit ang ilan sa kanyang mga investor ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay sa oras na ito. Natatakot ako na sila ang apat na malalaking pamilya ng Yan Capital, nagsimula ring magchismis si Zhang Gang, kung hindi, sino ba ang magkakaroon ng ganoong kakayahan, sa isang pangungusap lang, nagawang bugbugin ni Wudong si Zhao Jiatao hanggang sa isang pulpol. Kinagat ni Ruan Lingzo ang kanyang mga labi at pinag-isipang mabuti si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang telepono at naglalaro, parang hindi niya narinig ang usapan nila at masayang naglalaro. Lumabas sa private room ang grupo ng mga tao at good mood. Palihim na sinundot ni Ruan Lingzo si Alex Dixon habang hindi sila nagpapansinan. Kuya Alex, sabihin mo sa akin ang totoo, inalagaan mo ba si Zhao Jiatao? Bakit mo naisip na ako? Tumawa si Alex Dixon, hindi ba't lagi akong nananatili sa iyo? Marahil si Zhao Jiatao ay nakasakit ng isa pang malaking pagbaril. Hindi siya makatwiran, at maaaring iba kung galit siya sa anumang malaking pagbaril. Ganun ba? Naguguluhan ang ekspresyon ni Ruan Lingzo, bakit siya laging may nararamdaman? Ang Director Wu na dumating para bayaran ang bill para sa kanya ay tila si Wu Yuking. Gabi na, uwi na tayo, inunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Ruan Lingzo. Malambot ang kanyang buhok, at ang sarap hawakan. Namula ang magandang mukha ni Ruan Lingzo, at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Bakit parang hinahawakan ni Alex Dixon ang ulo niya na parang ginagamot niya ang nakababatang kapatid niya? Paalis na sila sa Entertainment City. Nag-walk out din ang grupo ng mga lalaki at babae. Ang isa sa kanila ay isang bata at magandang babae na may mahabang itim na buhok, na natili siyang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Alex Dixon. Siya ay matangkad at nakasuot ng maikling palda na nakatakip sa kanyang mga binti, maputi at tuwid ang mahahabang binti nito na sobrang kapansin-pansin. Shu Shanshan, anong tinitingin-tingin mo? Tara na, tawag sa kanya ng isang babae. Oh, sumagot si Shu Shanshan, ngunit hindi pa rin siya lumingon, nag-tiptoed siya at tumingin sa intersection, mukhang labis na nagulat. Nang pumasok siya sa banyo, nakita niya talaga si Alex Dixon na nakatayo sa pintuan ng private room at kausap ang isang medyo may edad na lalaki. Hindi inaasahan ni Shu Shanshan na makikilala niya ang kanyang bayaw dito, akmang aakyat na siya at batiin siya. Bigla niyang nakita ang hitsura ng medyo may edad na at agad siyang natigilan. Hindi ba ito ang boss ng Jade Clear Film Company, si Wu Yuking? Isang malaking shot sa industriya ng pelikula. Ang ilan sa mga sikat na celebrity ay pawang mga artista sa ilalim ng kumpanya ni Wu Yuking. Talagang alam ng kanyang pinsan ang isang malaking shot. Laking gulat ni Shu Shanshan kaya hindi siya makapagsalita. Muli siyang tumingin at talagang nakita niya si Wu Yuking na yumuko at humingi ng tawad kay Alex Dixon, napaka-humble niya para siyang elementarya. Laking gulat niya kaya hindi siya makapagsalita. Hindi pwede, si Wu Yuking, sa kanyang katayuan, ay talagang magalang sa harap ng kanyang pinsan at bayaw. Galing talaga, gayunpaman, dahil may distansya sa pagitan nila, hindi marinig ni Shu Shanshan ang kanilang pinag-uusapan. Ang alam lang niya ay yumuko si Wu Yuking at humingi ng tawad sa kanyang pinsan na para bang pinaglilingkuran niya ang kanyang lolo. Gayunpaman, ito lamang ay nakagulat na kay Shu Shanshan. Nakilahok siya sa audition para sa ilang online na drama sa telebisyon at gusto niyang maging isang celebrity sa industriya ng pelikula, ngunit lahat ito ay tinanggihan. Ang ilang mga online na drama sa telebisyon ay ginawa ng lahat ng kumpanya ni Wu Yuking. Sa kanila, mayroon siyang mga kaibigan na may background, ang kanyang pamilya ay gumastos ng maraming pera at isang tao na naghahanap ng koneksyon, hindi naging madali para sa kanya na makakuha ng pansuportang papel sa kanilang mga dramang ito, at wala man lang siyang linyang sasabihin. Hindi niya inaasahan na magiging napakagaling ng kanyang bayaw sa harap ni Wu Yuking, tila hindi siniseryoso ng kanyang bayaw si Wu Yuking, si Shu Shanshan ay nasa sabik at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kung ganoon talaga, mag-aalala kaya hindi na siya magiging celebrity. Kabanata 868 sa sandaling ito, isang gwapong lalaki ang nagbukas ng pinto ng BMW at sumigaw, Shanshan, hindi ka pa tapos, anong tinitingin-tingin mo? Nakuha ko, lumingon si Shu Shanshan at agad na inis.
Ang lalaking ito ay isang sangay ng pamilya Chin, may kumpanya din siya sa bahay, sa mga asset, mayroon ding 4 o 5 bilyon ang kanyang pamilya sa Yan Capital, ito ay mabibilang na 5 bilyon, siya ay isang mayaman at medyo maganda. Sa una, si Xu Shanshan ay nag-aalangan pa kung tatanggapin niya siya. Ngayong nakita niya si Alex Dixon, nakita agad ni Xu Shanshan na hindi kaaya-aya sa mata ang lalaking ito. Sa hitsura, hindi siya kasing gwapo ng kanyang bayaw, sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya kasing lakas ng kanyang pinsan, ngunit sa mga tuntunin ng mga koneksyon, ang lalaking ito ay kasing husay ng bayaw ng kanyang pinsan. Kahit na ang isang malaking boss tulad ni Wu Yuqing ay nakinig sa bawat salita ng kanyang pinsan. Malungkot na inilibot ni Xu Shanshan ang kanyang mga mata sa kanya at naiinip na sinabi, "Maaari kang bumalik sa iyong sarili, magta-taxi ako pauwi." Pagkasabi niyon ay iniwan niya sila at sumakay ng taxi bago umalis. Pagsakay pa lang niya sa kotse, agad na tinawagan ni Xu Shanshan si Xu Fugi. "Dad, sa bahay ka pa naman ni Tita Helena nakatira di ba? Pupunta ako sa villa para makita kayo bukas." Kinaumagahan, narinig ni Alex Dixon ang isang kaguluhan habang naglalakad siya papunta sa sala. Nakita niya ang isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakaupo sa sofa. Nakasuot siya ng puting tight t-shirt at blue denim shorts, maputi at makinis ang mahabang binti nito, at may isang binata na nakaupo sa tabi niya. Si Helena, ang kanyang tiyuhin, si Xu Fugi, at ang kanyang tiyahin ay naroon lahat, masigla silang nag-uusap. Bayaw, agad na tinawag ni Xu Shanshan ang matamis nang makita niya si Alex Dixon. Ang batang babae ay bata at maganda, ngunit si Alex Dixon ay naguguluhan. Hindi pa niya narinig na may nakababatang kapatid na babae si asawa Jane Lewis. Hindi kaya siya ang illegitimate na anak ng biyenan? Nang makita ang nalilitong mukha ni Alex Dixon, mabilis na tumayo si Albert Lewis at sinabing, "Alex, ito ang anak ng tiyuhin mo, si Xu Shanshan, nagkita na kayo dati." Xu Shanshan, nag-isip sandali si Alex Dixon bago niya naalala. Tila ilang beses na niyang nakilala si Xu Shanshan, ngunit wala siyang gaanong impresyon sa kanya, kaya nakalimutan niya ang tungkol dito. "Bro-in-law, nagdala ako ng regalo para sa akin." Lumapit si Xu Shanshan at pinasok ang kahon ng mga junk car sa mga kamay ni Alex Dixon. Walang choice si Alex Dixon kundi saluhin ito, naguguluhan pa rin siya. Bagamat naalala pa rin niya na si Xu Shanshan ay napakamayabang sa harap niya noon, ayaw pa nga niya itong tawaging brother-in-law. Bakit bigla siyang nagbago ng anyo at naging mainit ang pakikitungo sa kanya? Habang tumitingin si Xu Shanshan kay Alex Dixon, lalo siyang nasasabik. Gayunpaman, hindi siya tanga, nagtanong na siya at alam na kilala ni Alex Dixon si Wu Yuqing, hindi alam ng kanyang pamilya ang tungkol dito, kaya hindi muna niya ito binanggit sa ngayon. "Bro-in-law, ano ang WeChat number mo? I'll add one, it's convenient for me to send you WeChat." "Hindi ko ito kadalasang ginagamit," kalahating pusong sabi ni Alex Dixon, hindi interesado. Biglang nalungkot si Helena, "Pinsan mo si Shanshan, anong masama kung i-add ka sa WeChat, bihira lang siyang umuwi, hindi ka ba mas masigla?" Bahagyang lumubog ang mukha ni Alex Dixon, ngunit sa harap ng napakaraming tao, hindi komportable para sa kanya na sumiklab, kaya idinagdag niya si Xu Shanshan sa WeChat. "Salamat, bayaw." Lihim na natuwa si Xu Shanshan. Matapos idagdag ang isa't isa sa WeChat, magiging mas madali para sa kanya na makipag-chat sa kanyang pinsan sa darating. Tumingin si Alex Dixon sa binata at biglang nagtanong, "Boyfriend mo ba yan?" Siyempre hindi. Agad na tumalon si Xu Shanshan na parang natusok ng bubuyog at sinabing, ang pangalan niya ay Qin Liwesi. "Nakilala ko siya pagdating ko sa villa kaninang umaga. Pinapunta niya ako dito." Magalang ding tuma-NGO si Qin Liwesi kay Alex Dixon, bakas sa mga mata niya ang selos. Hinahabol niya si Xu Shanshan, kinaumagahan, espesyal siyang naghihintay sa labas ng apartment na nirentahan niya, maingat niyang pinapunta siya sa villa para lang mapasaya siya. Sino ang mag-aakala na si Xu Shanshan ay magiging napakalamig sa kanya, ngunit napakalapit sa tinatawag nitong brother-in-law. Kung hindi niya alam na may asawa na si Alex Dixon, hindi na ito mapipigilan ni Qin Liwesi, akala niya ay aagawin sa kanya ng brat na ito ang girlfriend niya.
Gayunpaman, kahit ngayon, si Chin Liwesi ay nagseselos pa rin. Matapos siyang batiin ni Alex Dixon, lumabas siya at pinaandar ang kotse sa pintuan, naghahanda na ipapadala si Jane Lewis sa kumpanya. May kontrata ang kumpanya, at babalik ang kanyang asawa pagkatapos itong pirmahan. Tumakbo rin palabas si Xu Shanshan, "Bro, bumalik ka ng maaga," sabi ni tita sa labas daw siya magdi-dinner. Dalawang hakbang si Alex Dixon at tumayo, naguguluhang tanong niya, "Yung Wei Jia na iniuwi mo sa hapunan noong nakaraan, siya ba ang nobyo mo?" Tila may impresyon siya kay Xu Shanshan, "Di ba may fiancé na siya, bakit kasama niya ulit si Chin Liwesi? Hindi kaya nagbago na siya, matagal na tayong naghiwalay." Agad na umiling si Xu Shanshan, "Bro-in-law, huwag kang magkaintindihan, wala kaming ginawa ni Wei Jia, virgin pa ako." Sige, sige, nakaramdam ng awkward si Alex Dixon at mabilis na naputol. Hindi siya umimik at nagtanong lang, bakit siya nagmamadaling magpaliwanag sa kanya. Parang hindi niya boyfriend, lumabas na ng kwarto si Jane Lewis, dala ang kanyang bag, nakangiti niyang binati si Xu Shanshan at umupo sa kotse. "Alex, hindi mo naman nakakalimutan si Shanshan, di ba? Hindi ko siya asawa, paano ko siya maaalala?" Habang nagmamaneho si Alex Dixon, sinabi niya sa kanyang puso, at saka, hindi siya pumunta para makita ang tiyuhin. Nakatira si Shanshan sa dormitoryo ng kumpanya at napakalayo dito, nagpalit na siya ng trabaho ngayon at nagtatrabaho bilang live streamer sa isang online celebrity base, kaya naman may oras siyang pumunta at tingnan. Tuma NGO si Alex Dixon at tinatamad na magtanong. Nakita ni Xu Shanshan si Alex Dixon na pinaalis si Jane Lewis at nakaramdam ng pagkawala. Handa siyang magpabor sa kanyang bayaw, ngunit hindi niya inaasahan na tuluyan na siyang makakalimutan ni Alex Dixon. Sa sala, tinanong na ni Helena si Chin Lexio tungkol sa background ng kanyang pamilya, nang malaman niyang miyembro siya ng pamilya Chin, lihim siyang natuwa. Isa rin siyang first class na pamilya sa Yan Capital, siya ay kasosyo sa negosyo ng pamilyang Su. Mayaman, at nagkaroon ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang Bai family ay bumagsak sa mga nagtanong apat na ranggo ng mga pamilya, at ang bagong tumataas na Chin family ay papalitan ng Bai family, at magiging isa sa mga nagtuturo ng apat na pamilya sa Yan Capital. "Lexio, anong ginagawa ng pamilya mo? Ilang bahay ba meron ka?" Walang hiyang tanong ni Helena. Napangiti si Chin Lexio, "Ang tatay ko ay nagpapatakbo ng ilang kumpanya. Siya ay nagpapatakbo ng mga gusali at mga electrical appliances na negosyo, siya ay may-ari ng maraming bahay, sa pagkakaalam ko, mayroong higit sa 10 gusali." "Ilan?" Biglang naging berde ang mga mata ni Helena. 17, 8. Hindi ko na rin sila binilang. Halos lumuwa ang mata ni Helena, ito ang Yan Capital. Ang pinakamahal na lugar sa bansa, ang isang random na suite ay hindi ng daan-daan o kahit 10-10 milyon. Ang pamilya Chin ay talagang mayroong higit sa 100 mga gusali. Mahigit 100, yon ay higit sa 100 gintong bundok. Hindi inaasahan ni Helena na makakahanap talaga si Xu Shanshan ng ganoong kay ama na kasintahan, agad siyang nagselos, at nangangati ang kanyang mga ngipin sa puot. Ang kanyang sariling manugang ay isang basura, ang 2 vilya lang na ito ay walang ibinigay sa kanya. Ipinagmamalaki din ni Zhang Faang ang pagkakaroon ng mayamang pangalawang henerasyon na tulad nito upang habulin ang kanyang anak na babae ay isang malaking tagumpay. Sa oras na ito, nagchat sandali si Chin Lexio, nang makita niya si Xu Shanshan na nakatayo pa rin sa pintuan at nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Alex Dixon, biglang lumitaw ang alo ng selos sa kanyang puso. Ngumiti siya at casual na nakipag-chat, "Alright, I was on the entertainment street last night, I think I saw Alex Dixon too, I don't know if it was him." "Ano, bakit siya pumunta sa ganoong lugar sa kalagitnaan ng gabi?" Nagalit agad si Helena, "Hateng gabi pa, ang basurang ito ay talagang naglakas loob na pumunta sa ganoong lugar sa likod ng anak ko." Kabanat ka-869 mabilis na sinabi ni Albert Lewis, "Baka nagkamali ako, malamang hindi pupunta si Alex." "Hindi, nakita ko si Alex Dixon." Nagkunwaring naguguluhan si Chin Liwesi, may kasama siyang ilang babae, isa sa kanila ay isang magandang babae. Paulit-ulit niyang tinatawag siyang Kuya Alex, malinaw kung narinig yun. Itong basura, sa sobrang galit ni Helena ay agad siyang tumayo,
dumiretso sa ulo niya ang galit niya. I told you that his heart was not right, ngayong buntis na ang anak ko. Malamang hindi na niya napigilan ang sarili at naghanap ng mabangis na babae sa labas. Natatakot ka ba? Bakas din sa mukha ni Albert Lewis ang pagtataka. Sa kanyang palagay, hindi ganoong klaseng tao ang kanyang manugang. Sa sobrang galit ni Helena ay hinampis niya ang mesa. Anong ibig mong sabihin na hindi niya alam? Nakikita kong nauubusan na siya ng buong araw na palabas. Napaka-misteryoso niya. Hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa niya. Kapag may pera ang lalaki, magiging masama siya. Mahigpit ang hawak ng batang ito sa villa at hindi ako binibigyan ng pera. Nakita ni Chin Liwesi na nagalit si Helena at hindi mapapantayan ang pakiramdam sa kanyang puso. Nagkunwari siyang namamagitan at sinabing, Tita Shu, baka mali ang pagkakaintindi mo. Napakamahal ng karaoke na pinuntahan nila kahapon, hindi ito mabibili ng walang 100,000 o 80,000 yuan. Ano, ginastos pa nila kaya karaming pera? Lalong nagalit si Helena. Tumayo siya at itinuro ang ilong ni Albert Lewis. Tawagan mo na agad ang basurang yan, talagang gumastos siya ng pera para magpalaki ng babae sa likod natin. Saan kaya siya nakakuha ng karaming pera? Dapat ay ginamit niya ang pera ng anak namin para ibigay sa mga vixen sa labas. Pagdating sa pera, dinagdagan ni Helena ng panggatong ang apoy. Alam niya na ang kumpanya ng kanyang anak ay May 1, 5 bilyong yuan na namuhunan ng One High Group. Si Alex Dixon ay pinalaya sa pamilya Dixon at walang magawa buong araw, wala man lang siyang pera, dapat ay hinikayat niya ang kanyang anak na babae na bigyan siya ng pera na panggastos. Naging gigolo na talaga siya, galit na galit si Helena sa kanyang puso, tumingin siya kay Chin Liwesi, na matikas at matikas, mayaman at makapangyarihan, mayroon pa siyang lahat ng uri ng paggalang sa kanya, kung ikukumpara sa basurang iyon, mas lalo siyang nagalit. Inilibot niya ang kanyang mga mata at ngumiti, Li Wei, maaari kang manatili para sa hapunan ngayong gabi, kapag bumalik ang aking anak na si Jane, maaari din kayong magkakilala. Walang pakialam si Helena kung hinahabol ni Chin Liwesi si Xu Shanshan o hindi. Sa anumang kaso, gusto niyang mag-strike muna para maneg. Hindi naging madali ang paghahanap ng gayong mayamang pangalawang henerasyon, nagkaroon siya ng puso na itugma sina Chin Liwesi at Jane Lewis. Si Chin Liwesi ay orihinal na gustong manatili sa Xu Shanshan ng mas matagal, pagkatapos makipagpalitan ng kanilang kasiyahan, sumang-ayon siya sa daloy. Hindi narinig ni Zhang Faang ang munting pagkana ni Helena at lalo siyang natuwa, iniisip niya kung paano hikayatin ang kanyang anak sa ibang pagkakataon at papayag siyang sumang-ayon sa pagtuturo ni Chin Liwesi. Bakit hindi maintindihan ng babaeng ito? Bakit niya hinayaang umalis ang isang mayamang pangalawang henerasyon tulad ni Chin Liwesi at sumunod kay Alex Dixon buong araw? Tuldok. Kinagabihan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula sa biyenan na nagsasabing nag-order siya ng hapunan ng pamilya sa Tinghai Restaurant at hiniling sa kanya na sunduin si Jane Lewis para sa hapunan. Tinghai Restaurant, natigilan si Alex Dixon, isa itong 5-star hotel, hindi murang mag-ayos ng mesa ng mga inumin. Karaniwang napakakuripot ni Helena, ngunit ngayon ay napakabukas palad niya at handang gumastos ng pera para mag-organisa ng mga piging. Sabi ni Jane Lewis, let's go, bihira lang umuwi si Shanshan, at nagdala pa siya ng bisita, pupunta rin ako pagkatapos ng trabaho para magpalit ng damit. Sa pag-iisip na ito, hindi nag-alinlangan si Alex Dixon at nagmaneho sa Sea Listening Tower kasama ang kanyang asawa. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng Sea Listening Tower. Bumaba si Alex Dixon sa sasakyan at paakyat na sana kasama si Jane Lewis nang biglang hinawakan ni Jane Lewis ang kanyang bag. Saan ko nilagay yung phone ko? Parang nagpalit lang ako ng damit at nilagay ko sa bahay. Babalik ako at kukuha. I'll go back with you, sabi ni Alex Dixon na nag-aalala na mag-isang uuwi ang asawa. No need, umakyat ka muna at kumain. Giit ni Jane Lewis, nasa bahay ang treat ngayon, hindi pwedeng nandoon lang ang mga magulang natin, tatawagan ko si Ding Ching at sasamahan niya ako pabalik, umakyat ka muna sa taas. Ayaw pa rin ni Alex Dixon, ngunit patuloy siyang itinulak ni Jane Lewis sa itaas, sinabi pa niya na gusto niyang umuwi at mag-makeup, kaya bumalik siya kaagad. Kaya lang niyang sumuko at tawagan si Ding Ching para magmaneho at ihatid si Jane Lewis pauwi, kasabay nito, hiniling din niya kay Han Yun na magdala ng mga taong manood mula sa likod kung sakali.
Matapos mapanood ang kanyang asawa na sumakay sa kotse ni Ding Ching at umalis, umakyat si Alex Dixon. Pagbukas niya ng pinto ng private room ay agad na nagmula sa loob ang ingay ng mga tao na nagtutulak at nagpapalit ng mga tasa. Laminggo-linggo si Alex Dixon sa paligid at nakitang may masaganang handaan na sa mesa, parang kanina pa sila kumain at ayaw na hintayin ni Helena na kumain sila. Higit pa rito, ang taong nakaupo sa pangunahing upuan ay si Chin Liwesi. Agad naman siyang sumimangot, ano ba, wala namang rules. Kahit na ito ay isang treat sa bahay, ang taong nakaupo sa pangunahing upuan ay dapat na ang may-ari, si Chin Liwesi. Umupo si Helena sa tabi ni Chin Liwesi, nakatingin siya at nanatiling nakangiti. Liwesi, bubuhusan kita ng alak. Pamilya tayo. Huwag kang magalang. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mong kainin. Ang paraan ng pagkilos ng paa ng aso na ito ay napaikot ni Zhang Faang, na nasa gilid, ang kanyang mga mata. Ito ay malinaw na mayamang pangalawang henerasyon na humahabol sa kanyang anak na babae, ngunit ang Helena na ito ay ginawa siyang kamukha ng kanyang magiging biyenan. Si Chin Liwesi, sa kabilang banda, ay may kalmadong ekspresyon, na para bang siya ang kanyang amo. Ngumiti siya at sinabing, Tita Shu, huwag mo akong alagaan palagi, dapat kumain ka pa ng ulam, lahat. Huwag magpigil, gawin mo lang ang gusto mo. Pumasok si Alex Dixon na may taimtim na mukha at nalaman na ang mga upuang nakalaan para sa kanyang sarili at kay Jane Liwas ay talagang ang huling dalawang upuan sa tabi ng pinto. Sa oras na ito, nakita ni Shu Shanshan si Alex Dixon at agad na tumawag, Pinsan Bayaw. Binabalatan ni Helena ang hipon para kay Chin Liwesi nang marinig niya ang tunog. Tumayo siya at sumigaw, bakit ang tagal mong pumunta rito? Hindi mo ba alam na ililibre natin si Li Wei ng hapunan ngayong gabi? Hindi ko alam, malamig na sabi ni Alex Dixon. Akala niya ito ay isang piging para kay Shu Shanshan, kung hindi siya pupunta kung alam niyang si Helena ay espesyal na nag-aayos ng mesa para kay Chin Liwesi. Anong klaseng ugali ito? Hindi na ito napigilan ni Helena at napag-alitan ito na may maitim na mukha, hindi ko pa naayos ang score sa iyo. Sa harap ng bisita, pansamantalang bibigyan kita ng mukha. Pagbalik natin, ay settle ko ang score sa iyo. Ang kanyang bossy na tono ay agad na ikinagalit ni Alex Dixon. Malamig niyang sinabi, anong score ang kailangan mong ayusin? Magsalita ng malinaw. I am your mother. Anong klaseng ugali ito? Hindi inaasahan ni Helena na sasalungat sa kanya si Alex Dixon sa harap ng lahat ng nasa mesa. Sa sobrang galit niya ay inihagis niya ang kanyang chopsticks. Si Chin Liwesi, na nasa tabi niya, ay ngumiti at pinayuhan, Tita Shu, si Alex Dixon ay isang junior. Baka hindi niya maintindihan ang etiquette, kaya hindi ako makikipagtalo sa kanya. Halika, kain na tayo. Isang malamig na sulyap kay Chin Liwesi si Alex Dixon, akala ba talaga ng brat na ito ay hindi niya narinig ang sinabi nito? Sa ibabaw, sinusubukan niyang hikayatin si Helena, ngunit sa katotohanan, nagdaragdag siya ng langis sa apoy. Ano ang ginawa niya para masaktan si Chin Liwesi? Bakit siya naging napaka-eccentric? Oo nga, si Helena ay na-provoke ni Chin Liwesi at nakaramdam ng higit na kahihiyan. Tinuro niya si Alex Dixon at pinagalitan, pumunta ka kagabi sa Entertainment City at nakipaglokohan sa ilang babae. Don't think that I don't know about this. Pagdating ni Jane mamaya, sasabihin ko agad sa kanya. Anong masama ang ibig mong sabihin? Bumaba ang mukha ni Alex Dixon, Helena, binabalaan kita, huwag kang magsalita ng kalokohan sa harap ng asawa ko. Galit na galit si Helena nang marinig ang tono ni Alex Dixon. Siya ay nag-ho-host ng isang handaan at naroroon ang kanyang tiyuhin at tiyahin, ang basurang ito ay talagang hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Kung hindi niya sugpuin ang basurang ito, ano kaya ang mukha niya sa mangyayari? Agad niyang hinampes ng malakas ang mesa at pinagalitan ng matalas na boses, sinusubukan mo pa ring mag-quibble, alam ko ang lahat, palihim kang pumunta sa Entertainment City para makipaglaro sa mga babae at gumastos ng libu-libo, saan mo nakuha ang perang ito? Kabanata 870 sa sobrang galit ni Alex Dixon ay natawa siya, ngumuso siya, kailangan ko bang pakialam mo ang pera ko? Tumayo din si Chin Liwesi, pinigilan niya si Helena habang sinusubukang hikayatin siya. Tita Shu, huwag kang makipagtalo kay Alex Dixon, kahit wala siyang pera, bibigyan pa rin siya ng kanyang asawa ng pera. Anyway, pera yun mula sa pamilya.
Ito ay mula sa isang lehitimong mabuti. Ayos lang kung hindi niya sasabihin, pero pagdating sa pera, mas lalo pang naturok ng stimulant si Helena habang sumisigaw ng malakas. Naka-freeload ang basurang ito sa bahay ko sa loob ng napakaraming taon at laging umaasa sa anak ko para palakihin siya, at ngayon ginagamit pa niya ang pera ng anak ko para kumuha ng mga babae sa labas, hindi? Tawagan kaagad si Jane at hayaan siyang gumuhit ng malinaw na linya kasama ang basurang ito. Ngayon alam ni Helena na ang kumpanya ni Jane Lewis ay mayroong 5 bilyong puhunan at kaagad na walang dapat ikatakot. Bukod dito, hindi niya naisip na si Alex Dixon ay gumastos ng maraming pera at nakikipaglokohan sa mga kababaihan sa Entertainment City, dapat ay ginamit niya ang pera ng kanyang anak. Umupo si Zhang Faang sa gilid at pinanood ang apoy mula sa kabilang panig para panoorin ang palabas. Hindi siya masaya kay Helena ngayon lang. Bakit pinilit ng nobyo ng kanyang anak na si Helena na puntahan siya at pilitin siya? Nang makita ni Xu Fugi na nagsimula na silang magtalo, mabilis siyang tumayo at gusto siyang hikayatin, ngunit nang tatayo na siya, sinipa siya ni Zhang Faang. Maupo ka, pinanlakihan siya ng mata ni Zhang Faang at muling kinurot siya ng malakas. Si Xu Fugi ay duwag sa simula, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang lakas ng loob na magsalita. Nakasimangot din si Albert Lewis, hindi niya alam kung totoo ba yon o hindi, bumantong hininga siya at sinabing, Alex, sabihin mo sa akin kung nasa Entertainment City ka may kasamang babae kagabi. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon si Helena at sinabing, Tay, nasa Entertainment City ako kagabi at may kasama akong ilang lalaki at babae, ngunit sila ay. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, galit na galit si Helena kaya kumuha siya ng tasa ng tsaa at inihagis ito. Well, inamin mo na rin sa wakas, di ba? Sabi ko naman sa'yo kanina lang lumalabas, niloko mo pala ang pera ng anak ko at kumuha ka ng manliligaw sa labas. Itinagilid ni Alex Dixon ang kanyang ulo at ang tasa ng tsaa ay lumipad sa kanyang ulo, sa sobrang lakas, nauntog ito sa pader. Hindi napigilan ni Xu Shanshan na tumayo at magsabi, Tita, hindi po sa ganun. Sa totoo lang, bayaw. Kapag nagsasalita ang mga matatanda, bakit ang daming nagsasalita ng anak mo? Agad na sumambat ni Zhang Faang, hinawakan ang tenga ni Xu Shanshan, at pinilit na umupo. Gusto niyang magkagulo sina Helena at Alex Dixon, at nagkataon na gusto niyang tingnan ni Chin Liwesi. Ang mas maraming ginawang eksena si Helena, mas maganda ang kapaligiran ng bahay, ang kanyang anak na babae ay may edukasyon sa pamilya. Malabo rin na nakikita ni Zhang Faang na gustong i-poach ni Helena ang kanyang anak at itulak si Chin Liwesi sa kanyang anak na si Jane Lewis, na puno ng galit ang puso niya. Ang matandang hag na ito, ang kanyang anak na babae, si Jane Lewis, ay nagpakasal sa isang basurang itinaboy mula sa pamilya Dixon, sa pagtingin pa lang sa nobyo ng kanyang anak na mayaman at makapangyarihan, gusto na niya itong i-poach. Kung hindi dahil sa gusto pa niyang tumira sa villa, tumalo na sana si Zhang Faang at sinampal ng 2 beses ang walang hiyang matandang babaeng ito. Basura, hayaan mo silang magkagulo. Natuwa si Zhang Faang sa kanyang puso, she even put on an act and said, Alex, aminin mo na lang ang pagkakamali mo, it was actually not really a big deal for a man to play outside, it's mainly because it's not good to spend too karaming pera, after lahat, hindi madali para kay Jane na magsisimula ng isang kumpanya ngayon. Ang ilang mga salita ay tulad ng pagdaragdag ng langis sa apoy, sa sobrang galit ni Helena ay nanginginig ang kanyang mga ngipin. Kamakailan, tumigas na ang pakpak ng basurang ito at hindi na siya masunurin gaya ng dati, hindi siya nang ahas na yakapin si Alex Dixon sa bahay ng ginawa niya noon, hindi niya ito napigilan. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon, gusto siyang palitan ni Helena. Alex Dixon, lumabas ka agad sa villa, kinuha mo talaga ang pera ng anak ko para maglokohan sa labas, pagbalik natin, hihilingin ko sa anak ko na hiwalayan ka. Hindi napigilan ni Xu Shanshan na itapon si Zhang Faang at tumayo para sabihin. Tita Xu, may pinag-uusapan ng pinsan kagabi, nakita ko siyang nakikipag-usap sa boss ng entertainment company, baka mali kayo ng pagkakaintindi. Nang matapos siyang magsalita ay nagulat si Alex Dixon. Kagabi, hiniling niya kay Wu Yuqing na lumapit, hindi niya inaasahan na makikita talaga siya ni Xu Shanshan. Kawawang babae, bakit hindi ka nakikinig? Hinawakan ni Zhang Faang ang tenga ni Xu Shanshan at pinagalitan sa mahinang boses.
Ano ang kinalaman nito sa iyo? Umupo ka. Celebrity, kinagat ni Helena ang kanyang mga labi at agad na may mapanuksong ekspresyon. Paanong ang isang walang kwentang katulad niya ay may celebrity na naghahanap sa kanya? Hindi na nakatiis si Alex Dixon at malamig na sinabing, "Yan ay dahil ikaw ay ignorante at hindi marunong, hindi mo pa siya nakita noon." Oo naman, kaya mo, itinuro ni Helena ang kanyang ilong at sumigaw. Kung talagang ganoon ka kalakas, tawagin mo agad ang bituin para sa akin, kung hindi, lumabas ka na sa villa at puntahan mo ang ligaw na babae sa labas, huwag ka nang bumalik. Dahil pinagalitan ni Helena sa harap ng maraming tao, nagalit din si Alex Dixon, malamig niyang sabi, "Kung tatawag talaga ako, ano ang mangyayari sa iyo?" Ngumisi si Helena at casual na itinuro ang telebisyon. "Call me, call him over now. Kung tatawagin mo siya, gag-apang ako palabas dito." Sa screen ng telebisyon, mayroong isang advertisement program na tumutugtog. Isang lalaking artista ang may hawak na bote ng shampoo at nakangiti ng nakakaakit sa camera. Agad na nanlaki ang mga mata ni Xu Shanshan. "Tita Xu, hindi mo ba pinapahirapan ang magpinsan at bayaw?" Bagamat hindi gaanong sikat ang male celebrity na ito sa telebisyon, sikat siya sa pagiging mahirap mag-imbita. Kadalasan ay mababa ang profile niya at bihirang dumalo. Ang pangalan niya ay Zhang Gang, at fan din niya ako. Nagtaas baba si Helena at mayabang na sinabi, "Wala akong pakialam kung anong klaseng gang siya. Anyway, may kakayahan siya. Tawagan mo na si Zhang Gang." Napatingin si Alex Dixon sa screen at ngumiti. "Helena, tandaan mo ang sinabi mo. Humanda ka sa paggapang palabas sandali." Tapos kinuha niya yung phone niya. Nang makita ang kalmadong mukha nito, medyo natarante rin si Helena. Ang basurang ito ay kilala ng ilang malalaking boss. Ngayong hindi pa masyadong sikat ang male celebrity na ito sa telebisyon, baka talagang tawagan siya nito. Sa oras na ito, ngumiti si Chin Liwesi at sinabing, "Alex, hindi sikat ang Zhang Gang na ito, hindi siya celebrity. Hindi ba sinabi ni Shanshan na kasama mo ang boss ng entertainment company kagabi? Pagkatapos ay maaari kang mag-imbita ng ilan, ang mga sikat na artista ay gumawa ng isang eksena para sa lahat, hindi ba?" Nang marinig ang suporta ni Chin Liwesi, nagmamadaling tuma-NGO si Helena. Oo, kung gusto mo silang imbitahan, mag-imbita ka ng malaking bituin." Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon si Chin Liwesi. Hindi niya napagtanto na ang Chin family ay talagang may kasuklam-suklam na bagay. "Liwesi, sino sa tingin mo ang hinahanap niya?" Mabilis na tanong ni Helena kay Chin Liwesi. Nag-isip sandali si Chin Liwesi at ngumiti. Kamakailan lang, may isang babaeng sikat, si Shanshan din ay may gusto sa kanya. I wonder if Alex has the ability to invite her over. Sino ta? Si Xu Shanshan ay may nalilitong hitsura. Isa talaga siyang star chaser, gayunpaman, nagustuhan din niya ang maraming kilalang tao. Nagkunwaring casual si Chin Liwesi at nakangiting sinabi, "Hindi ka ba nanonood ng cooking show na natapos? Hindi mo ba nagustuhan lalo na ang sikat na Little Flower Ruan Lingzu, gusto mo pa siyang pirmahan nito?" Hindi hinabol ni Helena ang mga bituin at nagmamadaling nagtanong, sikat ba itong si Ruan Lingzu? Mukhang nakita ko na ang kanyang advertisement dati. Napaisip si Zhang Faang at biglang hinampes ang mesa, ito ay isang malaking bituin. Gustong-gusto ni Xu Shanshan si Ruan Lingzu, ngunit nang marinig niyang tinawag ni Alex Dixon si Ruan Lingzu, agad siyang umiling. Hindi, si Ruan Lingzu ay isang celebrity na may prestihiyosong katayuan, ang bayad sa hitsura para sa pag-imbita sa kanya na tumayo sa entablado ay 1,000,000, paano siya basta-basta napunta sa hapunan na ito? Ito ay isang biro lamang, ang isang malaking bituin na tulad niya ay hindi man lang maimbitahan ng isang advertising company, paano siya nasasagasaan sa isang salita lang ni Alex Dixon? Abangan ang susunod na kabanata.